Inihahandog ng Agricultural Training Institute International Training Center on Pig Husbandry. Katuwang ang 95.9 Radyo Totoo, ang Pig-Aralan Serye, puntahan at talakayan ng pagbababuyan. Isang School on the Air program na maghahatid ng kaalaman sa tama at wastong gawain upang mapalakas at mapalawak ang kaalaman sa pagbababuyan ng ating mga pig farmers na magsisilbing mga mag-aaral. Pakinggan ang iba't ibang aspeto ng tamang pagbababoy kasamang mga eksperto, mga tips sa pig husbandry, pagsagot sa mga katanungang magbubunga ng produktibong kaalaman at abangan pa ang iba't ibang mga exciting na pakulo kada linggo. Pig-Aralan Serye, puntahan at talakayan ng pagbababuyan. Mapapakinggan tuwing Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng umaga na may replay tuwing Sabado sa ganito pa ring oras mula May 15 hanggang December 4, 2020 dito lamang sa 95.9 Radyo Totoo sa Batangas. Lakas ng katotohanan. Rise and shine! Nangyari ate Susie. Rise and shine mga katiwala! 50 days na lang at Pasko na. Magandang umaga po sa ating mga masugid na katiwala at mga kababoy. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan matapos dumaan sina Kakinta at Karoli. At sa mga kababayan natin na naapektuhan ng mga bagyong ito, kaisa po ninyo kami sa pagdarasal na makabangon kayong muli. Ano? At sabi nga nila, bagyo at virus ka lang, Pilipino ako, Batanggenyo ako, so sinamayos dito. Parang si Ate Gay lang na. Di ba Ate Noemi? Good morning! Wow, energy level. Okay, yan. Gandang morning. And don't forget na every gising is a Blessing! So yes, tama ka Ate Kim. Wala ibinigay sa atin si Lord na hindi natin kaya. Kaya mga katiwala, bangon na po at kami samahan sa isang panibagong kwentuhan at talakayan na hatid sa atin ng ating mga kasamahan dito sa ITCPH. Tama. Isang maginaw na umaga po sa inyo. Parang ako lang, no? Siguro naligo ako kaya ako giniginaw. Hindi po kasi sanay maligo tuwing Biyernes ng umaga. Magandang umaga sa iyo Ate Noemi, Ate Kim, at kay Ate Carol, at kay Kuya Gerald. Agang pabate. At higit sa lahat sa ating mga masugid na tagapakinig. Kaya mga katiwala, samantalahin natin ang mga ganitong pagkakataon. Libreng makinig, magtanong at matuto. At habang ang ilan sa atin ay work from home o stay at home, gawin natin produktibo ang ating pagstay sa ating mga tahanan habang nakikinig sa Pig-Aralan Serye, huntahan at talakayan sa pagbababuyan. Live po ang ating huntahan as usual at sa atin pong mga katiwala na nakatutok sa kani-kanilang mga radyo, iparating niyo po sa amin ang inyong mga katanungan, suwestyon at reaksyon. You may share your thoughts din po sa ating text line 0928-5080-379. Nuulit ko po, 0928-5080-379. At halina at maging parte ng ating talakayan at gawin nating sulit. Sa ulado na siguro nila to, no? Sulit, siksik, liglig at umaapaw sa bagong kaalaman ang ating umaga. Ate Noemi, maaari mo bang ipabatid sa ating mga tagapakinig kung tungkol saan ang ating talakayan ngayong umaga at sinong eksperto ang ating makakasama? Yes, Ate Kim. So makakasama natin ngayong umaga ang pinakagwapong technical staff ng ITCPH. Wala kasi si Kuya Gerald. Kuya Gerald, hello! kaya magkaka-absent ka. Isa po siya sa pinakamasipag at pinakamabait na mabait na training specialist. Siya rin po ang head ng Swine-Based Organic Agriculture Program ng ITCPH. Walang iba po kundi si Engineer Jose Marie Quasay o mas kilala po natin sa Engineer Jotix. At pag-uusapan natin ang gabay sa pangangalaga ng dumi ng baboy. Engineer Jotix, magandang umaga sa iyo at kumusta naman ang iyong gising? Magandang umaga mga ate, magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Siyempre okay naman ang gising natin lalo na ganito kagaganda yung mga kaharap mo. Wow! Naka-face mask pa kami niyan at talyaw. Para kahit gaano kaaga okay lang araw-araw kung ganitong kaharap. Wow! Aga-aga. It feels good to be in this kind of platform.
Isang karangalan po ang maimbitahan sa programang gaya nito at makapagbahagi ng impormasyon sa ating mga katiwala, lalo't patungkol sa pig production. Sa inyo pong mga katanungan na ihanda ngayong umaga, pipilitin po natin yung masagot at matugunan isa-isa. Kaya stay tuned in po tayo, huwag po tayong maglilipat ng istasyon para wala po tayong ma-miss out na information. Okay, so ayan, maraming salamat Engineer sa pagsama ngayong umaga at sa mga susunod pang linggo na makakasama ka namin sa programa ito. So, sanay ka naman na gumising na maaga Engineer, no? Kaya mga katiwala, makinig, sagutin at manalo ng 300 peso worth of cellphone load kung masasagot ninyo ng tama at angkop sa instruction ng ating tanong of the day. Ate Susie, kung ikaw ang mananalo ng 300 pesos, saan mo siya gagamitin? Unang-una bibili po ako ng bahay at lupa. Ay, 300 pesos? 300 million. Alam ko, nanalo na ako sa loto. Opo. Unlimited text ko siya. Tapos may mobile surfing para kahit magdamagan kami magkakausap ng aking mga mahal sa buhay ay aring-ari. Sabi nga dito sa Batangan nyo. Ano po. At kaya ihanda ng inyong mga lapis at ballpen para at ang ating mga tenga sa pakikinig dahil sigurado pong interesting ang topic ngayong umaga. Magbabalik po kami para maumpisahan ang ating pag-aaral patungkol sa pangangalaga ng dumi ng baboy. Makalipas lamang po ang ilang paalaala. Hoy! May bagong paraan para stress ng baboy ay labanan. Sa kainan, gaganahan, magiging mabilis ang bentahan. Sa Pigrolac Premium, with advanced cooling system. Lamang ang malaman, mas lamang ka sa malaman. Pigrolac Premium. Sa Pigrolac Premium, baboy ay bawas init sa katawan. Ito'y may ACS at sinamahan pa ng Pigro Builders. Pigro Builders. Sa Pigrolac Premium, baboy ay ganado sa kainan. Mag-best ever Pigrolac para mas lamang ka sa malaman. Pigrolac Premium. Best ever Pigrolac Premium with advanced cooling system. Lamang ka sa malaman. Boss, isang ang sinigang na baboy. Baboy daw. At isang adobong baboy. Hala siya. Dagdagan mo pa ng crispy pata. Sure po kayo? Huwag kayong mag-alala. Safe kumain ng baboy. Ayon yan sa Department of Agriculture. Dahil safe kumain ng baboy, humayo kayo at magpakabusog. Kami po ay nagbabalik kaya sa ating mga katiwalang nagnanais na magtanong, magbigay ng suhestyon at reaksyon sa ating topic for the day. Kami po ay abot kamay nyo lamang sa text line na 0928-5080-379 o kaya mag-comment lamang po kayo sa Facebook page ng ATI ITCPH Ilang H po meron? Search International Training Center on Pig Husbandry. At mga katiwala, text at comment na halina at maging parte ng ating talakayan. So ngayong umaga ay makakasama natin si Engineer Jotix. Ano? Gusto niyo bang tanggalin ang mask ni Engineer Jotix? Mamaya na lang, ano? Engineer, bakit kailangan? Sige, magtuloy na tayo sa ating talakayan ngayong umaga at dahil nga pangalaga ng dumi ng baboy ang ating pag-uusapan. So Engineer, bakit kailangan pangasiwaan ng mabuti ang dumi ng babuyan? At ano ba ang mga dapat nating tandaan pag pinag-usapan ang dumi ng baboy? Tatanggalin ko naman mga aking face mask. Wag! Mano tayo. Joke lang. Napakaganda pong tanong yan kung bakit natin kailangang pangisawaan ng mabuti ang dumi ng babuyan. Ang maling pamamaraan po kasi ng pangangasiwa ng dumi ng baboy ay maaaring magdulot ng problema sa lipunan at kapaligiran. Hindi lang po sa kapaligiran to at sa lipunan, maging sa ating pong negosyo. Dahil maaaring mapasara ang ating operasyon kung hindi maayos ang ating pangangasiwa. Oo, maraming mga ganyang issue dati sa ating mga barangay na Yes, ma'am. na yung amoy, yung hindi tamang disposal ng dumi ng baboy. Sige, Engineer. Ang kalimitan kasing inirereklamo ng kapitbahay, unang-una, yung mabahong amoy. Pangalawa, syempre dadami yung langaw. At pangatlo,
maging yung ingay na dulot ng baboy. Ang diwas ng pangasiwa ng dumi ay maaaring maging sanhi ng polusyon sa hangin, tubig at lupa. So yun yung epekto talaga pagka hindi mo pinangasiwa at hindi mo pinangalagaan talaga yung dumi ng baboy, no? Yes, ma'am. Hindi Yes, ka ma'am. magiging responsableng magbababoy kung hindi mo isasaalang-alang yung dumi Opo, ng tama baboy, po, no? tama po. Engineer. So, ang isa pang magandang tanong dito is, paano ba nakaka-apekto ang dumi ng baboyan sa ating kalikasan? Ang dumi ng baboy kasi ay nagbibigay ng hindi ka nais-nais na amoy. Lalo na doon sa mga taong naiingit sa atin doon sa ating bahay. Joke lang. Anong sasabihin ni Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Pero usually ganyan kasi ang dyan nag-uumpisa. Kapag nireklamo ka na, May kasama inggit dyan, engineer. Siyempre sa atin, kung tayo yung magbababoy, hindi natin naamoy yun dahil ang alam natin pera yan eh. Pero dun sa mga kapitbahay natin na hindi naman yung negosyo, baka maaaring ito dahilan yung inggit. Sabi nga nila pag nangangamoy. Pero hindi naman siguro sa lahat. Oo, kaya sabi nila pag nangangamoy baboy ka, nangangamoy pera. pera. Tama. At saka magreklamo ka daw kung pag nasa babuyan ka, ay mag-aamoy, Amoy kabayo ka, amoy no? kabayo, or iba yung maaamoy mo. Sabi nga po dun sa iba, yung pinakamabahong bahay, yun yung pinakamayaman. Wow! Biro lang po. Bali yung hindi po nais-nais na amoy, ito po ay nagmumula sa ammonia na galing sa ihi at dumi ng baboy. Bukod po sa ammonia, may iba pang gases na nagmumula sa dumi ng baboy tulad ng carbon dioxide, methane, hydrogen sulfide, at iba pang nakakasira sa ozone layer. Ang ozone layer naman po, ito po yung bahagi ng ating kalawakan na humahadlang sa masasamang bahagi ng sinag ng araw. So sa po natin, ang tubig po ay maaaring makontamina ng mga heavy metals at mikrobyo na galing sa dumi ng baboy. Ito ay maaaring mangyari kung ang dumi ng baboy ay naaanod ng baha o kaya tahasang itinatapon sa ilog. So ang iba po kasing practice dito sa Batangas, pero hindi ko naman po nilalahat, yung tinatawag po na lagunos. Imbis na may lagoons, lagunos po yung ginagawa kapag po malakas yung ulan, pag bumabagyo. Pero sana naman po ay hindi na to yung practice ng mga magbababoy natin. Ang dumi po kasi ng baboy ay magandang pakain naman to kung iisipin sa organismo sa na kinakain ng mga isda. Ngunit pag sobra po yung organismo na ito, maaari itong maging sanhi ng eutrophication. So ang eutrophication naman, yun ang pagdami ng organismo at pagbaba ng oxygen sa tubig. Meron po kasing sustansyang dala ang dumi ng baboy. Yun yung nitrates at phosphates. Pero kapag sumobra ito, ito yung umuubos ng oxygen sa tubig natin. Ito yung maaari ikamatay ng mga isda o yung tinatawag natin na fish kill. Okay. Ang mga liquid waste din na ito ay maaaring suminip at umabot sa ating groundwater na pinagkukunan ng inuming tubig. Delikado yun. Opo. Diba? Hindi yun maganda. Ang iba po ginagawa, naghuhukay sila ng balon o lagoons para dito po may imbak. Pero ang dapat po, yung mismong lagoon natin, konkreto siya sa ilalim o kaya may plastic liner. Pwede po kasing makontamina yung ating groundwater. Okay. Siguro po yung iba sa atin, yung iba man nating magbababoy, nararanasan po na magkameron ng diarrhea yung kanilang mga alaga. Ito po ay maaaring dahil sa nakontamina na yung groundwater nila. Yes po. Dahil kalimitan po, may sarili na po silang bomba para po makatipid sa tubig. Pero kapag umabot na sa groundwater, yung ating liquid waste, maaaring makaapekto to sa pag-inom ng mga baboy. Maaaring ang isang maging sanhi po ay diarrhea po. Ayan.
Okay. So, nabanggit ni Engineer kanina yung nitrates and phosphates. Mm-mm. So, meron din talagang, tawag dito, nakukuha sa, ang tawag, hindi naman nutrient, ano tawag doon? Yung sa mismong dumi ng baboy, kaya siya magandang Yes, gawing pataba, Pataba. no, Mhm. sa ating mga halaman. So, later on, Engineer, or mamaya mo na lang i-discuss yung Pwedeng ituloy pwede na ngayon po. na natin. So, yung iba, or marami tayong kakilala na yung mga may babuyan, no, binebenta nila itong solid waste. Kasi hinihiwalay natin yung ating liquid at solid. Yung solid waste ay kinukuha nila at ginagawa nilang pataba. Pataba. So, pwede mo ba, Engineer, pasadahan Mm-mm. kung itong gawa ng pataba mula sa dumi ng baboy? Ang dumi kasi na itinambak natin sa lupa ay maaaring magdulot ng hindi balanseng sustansya na pwedeng makaapekto sa pagsibol at paglaki ng ating mga halaman. Pwedeng, kung kasi ang gagamitin natin diretso na yung basang dumi na kinuha natin sa Sa pen sa mismo. pen, oo. Oo. Maaaring masama ang maging epekto nito dahil sobra pa yung sustansya na nandito. Pag Kaya sobra, masama din. lahat naman po ata ng sobra ay masama. No? Kasi Aga na hugot ng Pero engineer. baka pag pera, okay lang. Engineer ko talaga. Dapat sapat lang daw. Okay, so pag sobra, masyadong sustansya ay nakakasama din sa halaman. Okay? Kaya ang ginagawa natin dyan, tinutuyo muna natin Yun pala ang dahilan kung bakit pinaapatuyo. Mm. Okay? for at least 1 month. Dapat matuyo muna natin yung mga dumi. At Ibig yun- sabihin ng pagpapatuyo, Engineer, ito ay inilalad, tama ba yung Tagalog? Inilaladlad. Direct Yes po. sa Direct Pen, sa opo, line. parang So, hindi sandali mo lang siya pwedeng isako. No? Dapat nakaladlad siya. Pwede din naman pong nakasako, Pwede pero din. siguro mas Mas matagal matagal. yung magiging proseso Okay, kung sige. nakasako siya. Okay? Yung ano naman po, yung liquid waste naman, pwede rin naman natin siyang i-dilig sa ating mga halaman. Pero dapat dumaan muna siya sa series ng lagoons. Okay. Kasi pagdaan po niya sa lagoons, magtatagal muna po siya doon. Tapos at least makatatlong lagoons man lang para paglabas dun sa dulong lagoon, nalinis na siya. Tatlong lagoons? Oo. So yun yung pwede sa ika-3 lagoons. Opo. Yun yung pwede nating Opo. ipang Opo, dilig yun po, sa pwede mga na. halaman. Yes po. Oh. Okay. Hindi ako familiar kung ang ating magbababoy ay yung sinasabi ni engineer na may 3 lagoon. So, dapat pala magagamit mo yung liquid waste kung meron kang 3 lagoon. Ang Nasasala. dito sa atin po sa farm, sa ITCPH, meron tayong tinatawag na biogas digester. Doon po, napaprocess po yung dumi natin. Then, after po nun, meron po tayong tinatawag na dewaterer. Dito po naiipon yung mga solid waste. Okay. After po niyan, saka po siya dadaan sa lagoon. Tapos pangalawang lagoon at pangatlong lagoon. Oo. Dapat po yung pangatlong lagoon, malinis na po siya. So, ang isa pong indicator na malinis na siya, Or good to use yung ating liquid waste. yung dito ay, po sa atin sa ITCPH, nag-aalaga po tayo ng itik. Oo, yun yung nakikita So kong kung nabubuhay na po siya doon, ibig sabihin medyo malinis na po yung Okay. natin, lagoons. Doon sa pangalawa naman po, ang alaga natin ay kangkong. Oo. Parang isa pa rin siya sa pwedeng makatulong sa So, isang indicator yon na na okay may na yung nabubuhay na. liquid waste ay pwede na natin gamitin Apo, pandilig. apo. So, ingat-ingat lang pagkuha tayo ng pandilig, baka tayo matulas. Itong mga lagoon na ito, engineer, may idea ka ba kung gaano ito kalalim? Kasi nakikita ko lang siya na merong itik, pero hindi ko alam Talaga siyang gaano. standard. Meron ba tayong standard sa ganyan? O, Yung sa atin po siguro po may baka mga 3 meters po siguro. 3 meters? Apo. Okay. Yun yung lalim. Apo, ng apo. lagoon. Tapos yung dewaterer naman natin, siguro po mga kalahating metro po yung Yung lalim. dewaterer, yun ba yung parang yung rectangle? Yun ba? Opo, Yun ang yung dewaterer. Opo, yung pahaba pong gano'n na
konkreto. So Okay. dito po may ipon yung tinatawag natin na sludge. Yes, sir. Yun po yung ginagamit natin na pataba dito sa ITCPH. Okay. So, kahit sa dumi ng baboy, meron pwedeng pagkakitaan itong ating mga farmers, no? Kung masipag sila na gamitin itong dumi ng baboy. Kasi syempre, meron ding dagdag na labor para makakuha sila ng dagdag na income. Yes, Ate Noemi? May sasabihin ka, Ate Noemi? Sige, diretso Natigil. mo lang. Sige, Natigil. engineer. Sige, engineer. Diretso mo lang. Sige po, may iba't iba tayong paraan para mabisa nating mapangasiwaan ang dumi ng babuyan. Una, isagawa natin ang mga paraan upang mabawasan ang dami ng solid at liquid waste na nanggaling sa babuyan. Dito sa farm, ang practice po natin ay yung tinatawag natin na dry cleaning. Aha. So, pag maglilinis po ng baboy ang ating mga kasamahan, pinapala lang po muna nila. Iniipon po nila. Ang iba po kasing practice ng ibang farm, syempre, doon po tayo sa madali. Power sprayer po kagad. Pag ganun po, pag dami po ng tubig na ating ginamit, ibig sabihin, pag dami din po ng waste na mapoproduce natin. So, dapat po, minimal po yung paggamit natin ng tubig. Okay. Dito po sa atin sa ITCPH, ang practice po natin, twice a week lang yung paggamit natin ng power sprayer. So, usually po talaga, dry cleaning po tayo. So, ibig sabihin, engineer, yung dry cleaning talagang hindi tayo gagamit ng tubig Opo, or yung- very minimal lang. Kung naalala niyo po, Oo. ma'am, nung tayo po ay Pumasok sa farm. pumasok sa farm, ganun po yung ating ginawa. Dry cleaning talaga. Yes po, yung yes ating po. ginawa. Nabanggit ni Engineer yung dami ng solid waste at liquid waste. So, Engineer, pag ano ba dapat ang mas marami? Solid or liquid? Kasama na yung ginagamit natin ng mga paglilinis tuwing pag nililinis natin gamit ang tubig. Opo. Katulad po ng sinabi ko kanina, dapat minimal lang po talaga yung tubig. So, solid ang dapat Opo. talaga mas marami. Opo. Pero kapag nagamit po tayo ng biogas digester, ang manure to water ratio po na ginagamit natin is 1:1 hanggang 1:3. So, for 1 kilo manure, gagamit po tayo ng 1 liter ng tubig hanggang 3 liters ng tubig. Okay. Ito po ay para makaproduce tayo ng maayos na biogas. Okay. Sige. Sige, Engineer, pwede mo munang Opo. ituloy itong discussion natin sa tamang or mabisang pangangasiwa ng dumi sa babuyan. Sige po, tuloy na po tayo. Tulad po ng sinabi ko kanina, yung paggamit din po ng power sprayer. Mas kokonti po ang tubig na magagamit kung power sprayer ang gagamitin natin imbis na yung regular natin na water hose. Lalo na dun sa sa tabo at balde. Kasi yung iba mahilig i-hose na hindi na yun ang ginagawa nilang walis. Madali kasi paraan, di ba, engineer, kapag power Power sprayer. sprayer. Oo, Pressure opo. kasi, di ba? Tsaka mas mabilis, mas masarap gamitin pati. Power Opo. sprayer. Ang isa pa rin pong nating nakikitang problema sa ibang farm, hindi naman po natin nilalahat, kung medyo mabigat ang katawan ng trabahador, Okay. di may naiipon po kasi tayong dumi sa mga kanal natin. Ang ginagawa po nila, binubuhusan na nila ng ng isang drum na tubig, di 200 liters kagad yun. So, ibig sabihin, maraming tubig, marami tayong dumi na dapat i-manage. Okay. So, pangit po yung practice na yun. So, dapat minimal lang. Yun ang dapat lang natin Yes po, tandaan. yes po. Minimal liquid waste, okay? Pero of course, hindi lahat ng, especially yung ating mga smallhold Opo. pig raisers, wala sila ng power sprayer na ginagamit. And Opo. ang ginagamit nila is yung tabo or balde, di ba? So, yung Ganun lang, regular di ba? hose po natin. Kaya po, ang sinasabi nga po natin, ang pinopromote po ng ITCPH ay yung dry cleaning po. Mas less, Mas less, makakabawas ka sa gastos kasi hindi ka gagamit Opo. ng masyado ng tubig, tapos marami pa yung Tama po, mapoproduce ma'am. mo, di ba? Yeah.
Sa panahon ngayon, tapos ang mamahal pa ng mga bayarin natin, no? Dadagdag pa natin, ano. Kaya dapat magtipid-tipid tayo sa tubig kahit lanin niya ngayon, no? Kahit dumaan si Carol at si Kakintay, dapat medyo tipid tayo ngayon. Yes, and time check tayo bago magpatuloy si Engineer. 6:26 hatid ng Diwal 95.9, ang Radyo Totoo ng Batangas at ng ATI ITCPH. Ate Noemi? Nagbabasa si Ate Noemi. Ano ba? Ano tayo? Commercial muna tayo. Oo. Serious? Nawala ako doon ah. Okay, narinig niyo po mga katiwala ang tamang pamamaraan at kung bakit dapat pangasiwaan na maayos ang dumi ng baboy. Sana po ay kung paano natin pahalagahan ang ating mga alagang baboy ay ganun din po dapat ang pagkalinga natin sa ating mga inang kalikasan. At huwag lang natin isipin ang ngayon, dapat ay isipin din natin ang kinabukasan o ang mga susunod na henerasyon. Tama si Ate Noemi, kaya wag po kayo maglilipat at marami pang ibabahagi sa atin si Engineer Jotix. At kung kayo po ay may katanungan, gustong liwanagin, ay maaari lamang po kayo mag-text sa ating text line 0928-5080-379. Ulitin ko po, 0928-5080-379. Kami po ay magbabalik, huwag maglipat at marami pang kaabang-abang na talakayan ang hatid ng inyong mga abang lingkod, makalipas lamang po ang susunod na patalastas. Break na pala yun. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Totoo sinasabi ko. Ang pinakaabot kayang Pigrolac, binili ko na. Patunayan mo. Ito, Pigrolac Vital at may sukli pa. Walang bola. May Balance Nutrition at Pigro Builders para alaga natin extra malaman at may dagdag bigat sa abot kayang halaga. Sumpaman. Dexman. Maging baboy ka man. Huwag naman. Lalago ang puhunan sa Pigrolac Vital Hog Feeds. Lamang ka sa abot kaya. Si Kuya Kim po, pasingit lang po para sabihin na ang heat stress ay banta sa kalusugan ng baboy. Nakakawala ng gana, nakakabagal ng paglaki, nakakatagal ng bentahan. Kaya dapat mag-new best ever Pigrolac Premium with advanced cooling system. Bawas init sa katawan para laging ganahan. Plus Pigro Builders para mas malaman at malusog ang katawan. Suportado pa ng AK ng Amerika. New Pigrolac Premium with advanced cooling system. Lamang ka sa malaman. Now back to regular programming. May bagong paraan para heat stress ng baboy ay labanan. Sa kainan, gaganahan, magiging mabilis ang bentahan. Sa Pigrolac Premium with advanced cooling system. Lamang ang malaman, mas lamang ka sa malaman. Pigrolac Premium. Sa Pigrolac Premium, baboy ay bawas init sa katawan. Ito'y may ACS at sinamahan pa ng Pigro Builders. Pigro Builders. Sa Pigrolac Premium, baboy ay ganado sa kainan. Mag-best ever Pigrolac para mas lamang ka sa malaman. Pigrolac Premium. Best ever Pigrolac Premium with advanced cooling system. Lamang ka sa malaman. At muli pong nagbabalik ang inyong mga abang lingkod. Sa mga katiwala natin, ako bubukas lamang ng kanilang mga radyo o Facebook. Kasama po natin ngayon ang isa sa mga training specialist ng ITCPH na si Engineer Jotix Kwasay. At saka sa lukuyan po ay tinatalakay natin ang pagdating ni Ma'am Kim sa likod. Ay, Ma'am Kim, welcome back. Tinatalakay po natin ang patungkol sa pangangalaga ng dumi ng baboy. At habang wala pang katanungan, ako muna magtatanong kay Engineer. Engineer, di ba dati parang naririnig ko mga connotation ng mga sinauna talaga, no? Sinaunang tao, no? Baka mapagalitan tayo ng LGU. Kapag magtatayo ka ng baboyan, di ba, iniisip nila dapat malapit sa creek, malapit sa ilog, para yung waste, yun yung Diretso mga... na sa creek at sa ilog, no? Parang ngayon, hindi na siya pwede, Engineer, no? Ang nangyayari po kasi dati, yung mga backyard na breeders natin, nung mga panahon yun, meron lang po silang isang alaga, 5 alaga, parang pang family consumption lang, o kaya kung may okasyon, o pambenta, pero hanggang 5 hanggang 10 alaga lang yung mga backyard natin. So, sabi ko nga dati,
kanina pala, Mhm. may nutrients naman na nakukuha sa dumi. Pero kapag sumobra siya, ito yung nagiging latak sa ilog natin eh. Kaya hindi na pwede yung practice na ganon. Ang alam ko, nire-require ang mga breeders natin o ang mag-aalaga natin ng baboy na magkaroon ng lagoons o biogas digester para ma-process muna, matreat yung solid at liquid waste bago nila mapakawalan. Siguro ang magandang gawin ng ating mga yung kung mag-uumpisa pa lang sila, lumapit muna sa barangay, sa munisipyo, kasi ang alam ko bawat munisipyo ay meron ng zoning kung saan pwede na kung alin lang yung mga barangay na pwedeng mag-alaga ng baboy. Tas ang huli sa DENR, kasi parang nagre-require sila nung tinatawag natin na ECC o Environment Compliance Certificate. So ayun po. Hindi na pala basta pwede akong may lupa ako sa may bandang dito, no? Basta na lang ako magtatayo. Dapat pala kumonsulta talaga muna ako. Yes po. Okay po? Wala na po akong question. Diretso na po tayo. So to continue po dun sa paraan ng pangasiwa ng dumi ng baboy, meron din po tayong tinatawag na phase feeding. Ito po yung paggamit ng angkop na pakain batay sa edad at laki ng baboy. Ang anumang sobrang pakain at sustansya ay mapupunta lamang sa dumi ng baboy. So, kung magiging familiar tayo sa phase feeding, di lang tayo makakatipid sa pagkain, pati dun sa dumi, mababawasan din natin. Siguro, ang alam ko po, na-discuss naman po ito ng mga experts po natin sa feeding at sa nutrition po, no? Isa pa pong paraan ng mabisang pangasiwa, yung pagtaas po ng digestibility ng pakain. Ilan ang pamamaraan na maaaring gawin upang maitaas ang digestibility ng pakain? Una, piliin ang sangkap para sa pakain na madaling tunawin ng baboy. Ikalawa, maglagay ng enzymes na tumutulong sa pagtunaw ng pakain. Ang mga proseso ng paggawa ng pakain tulad ng pelleting, extrusion, at pre-cooking ng mga sangkap ay nagpapataas din ng digestibility. Kung madaling tunawin ang pakain, marami ang sangkap na makukonsumo ng baboy at mababawasan ang dami ng dumi na ilalabas ng mga hayop. Ang isa pa po, sa housing naman po ito, paggamit po ng slatted flooring. Ang slatted flooring ay isang uri ng sahig na may siwang na kung saan ang dumi ay nalalaglag sa butas at ang mga baboy ay hindi gaanong nadudumihan. Sa ganitong uri ng sahig, konting tubig lamang ang magagamit sa paglilinis ng kulungan ng mga baboy. So ang ano po doon, ang isa rin po namin na isinasuggest ay medyo mataas po yung sa slatted flooring natin doon sa ground level. Para po mas madali po yung dry cleaning natin. Madali po nating mapapala kung siguro po mga at least 35 centimeters o kalahating metro po yung taas. Para mas madali po nating makukuha yung mga dumi ng baboy. Opo, yung mga dumi ng baboy. Engineer, pag slatted ba, ano ba pasensya na, hindi ko talaga alam pa. Baka marinig ako ni Doc Ruth. Ano po, bakal po ba yan pag yung ganon? Opo, meron po tayong cast iron, pwede rin naman po siyang konkreto. Pag bago kayo bumili ng pen or magpagawa ng pen, dapat mas maganda ganon na po yun? Opo, tapos depende rin po yan sa stage ng baboy. Kung halimbawa po ay nasa nursery pa siya o nasa farrowing pen, farrowing rearing. So sa housing naman po, madidiscuss naman po. Baka yan. masyadong malaki yung siwang ay nahulog Oo ng nga, dumi ng baboy. Kaya lang dapat ito yung dumi ng baboy. Naipit na yung paa niya. Nabanggit din ni engineer kanina na pag madaling matunaw ang pakain sa baboy ay nababawasan pala ang dumi na inilalabas ng baboy. Good note yun para sa ating magbababoy. Talagang kakalink ang etong mga discussion natin sa
talakayan natin sa Pig-Aralan Serye. So, yung mga nakaraan nating discussion sa feeding, relate pa rin natin hanggang sa dumi ng baboy. Talagang all about pig production dito. Kaya Pig-Aralan Serye. No? Yes, Engineer. Pangalawa po, bawasan ang amoy mula sa babuyan sa pamamagitan ng una, paggamit ng feed additives na nakababawas ng amoy tulad ng zeolite at plant extracts. Pangalawa, paggamit ng effective microorganism o kemikal na pumapatay at lumalaban sa organismong nagbibigay ng masamang amoy o kaya ay nagtatakip sa masangsang na amoy. So, alam ko po, si Sir Tom ay parang nagkameron din ng study ng ganito. Ng EM, Opo, effective microorganism. Opo. Pero, Engineer, ano ba itong advantage ng effective, paggamit ng effective microorganism na ganito? Una-una po, ang alam ko po ay sa mababawasan po talaga yung amoy ng talaga siya. dumi ng baboy. Opo. So in terms naman po sa yung nutritional effects po niya sa ating baboy, baka po ang mas makasagot nito ay yung ating mga experts sa nutrition. Okay. Ang isa pong alam kong alternative din na ginagawa po naman ni Ma'am Ami ay yung labs po natin. Opo, yan. Na napaka-effective din nun, no? Opo, Kasi opo. ginagamit natin yun sa farm natin. Yes po, opo. Kahit sa manukan natin, Yes po, ginagamit lalo na natin po sa ating yan, manukan. no? Opo, yes po. Hindi lang sa hayop natin ginagamit yung pati sa halaman, ginagamit din natin pang spray. Okay? Yes, Okay, to continue po. Dagli ang pagwawalay ng dumi sa ihi at tubig. Ang naghalong dumi, ihi at tubig ay magandang kombinasyon para magsimula ang fermentation ng mga dumi ng sanhi ng pagkaroon ng mabahong amoy. Ayun po. Maaaring gamitin ang dry cleaning katulad po nung sinabi natin kanina. Panatilihin din natin laging malinis ang kulungan ng mga baboy. Ang pagtatanim ng halaman at iba't ibang punong kahoy sa paligid ng kulungan. Ang mga ito ay tumutulong upang mapanatili ang presko at malamig na simoy ng hangin sa kulungan. Pwede ba engineer yung mga nauso ngayon ng mga halaman? Mag-implant. Yes. Yung malalaking gabi po. Nakapalibot sa iyong pen. Basta halaman, diba? Basta halaman. Pwede yun. Basta greens. So, ang daming paraan para bawasan ang amoy ng dumi ng baboy. Ng babuyan natin, no? Nasa sa mga magbababoy na po natin kung anong mga paraan yung gusto nilang strategy. kung ano yung nababagay o angkop sa kanilang At saka yung babuyan. mas madali nilang gawin. Mas komportable silang gawin. Yes po. Sa kanilang farm. Marami na talagang Basta paraan ang ngayon. bottom line, maraming paraan para mabawasan ng amoy sa ating babuyan. At hindi na mairereklamo ng kapitbahay, no? Wala nang maiinggit sa iyo, no? Kasi wala nang amoy. Tama. Bago tayo magpatuloy, napasadahan din ni Engineer kanina yung ating mga biogas digester. Dito ba, Engineer, kung gusto ng ating farmer na magkaroon siya ng biogas, may minimum number of heads ba tayo ng baboy pagdating sa paglalagay ng biogas or wala naman? Alam ko kasi 'di ba may mga computations yun. Pero may minimum number ba tayo ng ulo ng baboy or alaga para makapagpatayo tayo ng isang biogas digester? Ang isang biogas digester po kasi ay kino-compute po natin ang laki nito. Depende nga po sa dami ng ating baboy. So, kung kahit po, halimbawa may 10 tayong baboy, iba po yung design nun para sa 20 o 30 baboy. Dahil ang ano po kasi natin, meron, kung i-average po kasi natin, ang ginagamit po natin dito sa ITCPH ay 3 kilograms per day per animal. So doon po tayo magbabase ng laki. Opo. Tapos may tinatawag po kasi tayong retention time. Yung retention time naman po, yun yung tagal, ganong katagal maiiwan yung ating dumi sa loob ng biogas digester. Okay. So yun po yung mga variables na dapat nating isaalang-alang sa pag-design ng biogas digester. Okay. So, okay. So, di ba, Engineer, ang daming design or model yung tinatawag natin biogas digester. Yes po. But, applicable din ba yan sa ating mga smallhold pig
racers na Opo. magkaroon ng biogas? Opo. Meron po tayong tinatawag na TPED o Ayan. yung tubular polyethylene. Tapos yung HDPE po na high density polyethylene. Yung dito naman po sa ating sa farm, konkreto po yung ating biogas digester. So depende na po yun sa laki ng kanilang babuyan at saka depende po sa kaya ng kanilang budget. So kung gusto po na matuto ng ating mga taga-subaybay, maaari naman po mag-enroll dito sa ITCPH. Wow, At meron po tayong National Trainers Course sa Waste Management Waste and Management. Utilization. So marami tayong mga computations dito, engineer, no? Opo. Hanggang sa paghuhukay ng mismong lupa na Opo, meron opo. silang hands-on activities. Pero engineer, hindi naman ganun kamahalan ang ano ka ng isang biogas digester. Opo, depende na rin po yun sa laki. So siguro po, kung maliit, around 100,000. Kung malaki, baka umabot po ng 1 million. So depende na po sa sa laki at kung anong uri ng biogas digester ang ating gagamitin. Engineer, ano lang ang pinagkaiba? Halimbawa, yung iba ay naka-biogas digester, yung iba naman ay yung traditional lang na Na disposal ng waste. Ano ang pinagkaiba aside sa, syempre medyo may costly itong ating biogas. Ano pa ang pinagkaiba or meron ba silang epekto pa sa ating environment or ano pa? Yung paggamit po kasi ng biogas digester natin, ang ano lang niya, parang ino-optimize natin yung dumi galing sa hayop. Okay. So makakapag-produce po kasi ito ng biogas na pwede natin gamitin sa pagluluto. Yes. Ang alam ko nga po ata dito, nung Mga yung mga naunang tao Mga dito sa unang atin sa panahon. Ang ITCPH, unang tao. may linya po ata ng biogas sa Sa stock stock house. house na gamit ng ating mga lolo't lola ng ITCPH. Wag na lang po makakarating. Lola. Teka. So yun po, yun po yung Sa mga lolo't lola ni Engineer Jotex dyan. Oo nga, so nakwento yun sa'yo ni Sir Tom, Opo, no? opo. Ni Lolo Tom. Ni Lolo Tom. So yun po yung unang advantage niya. May makukuha po tayong biogas na pwede natin gamitin sa pagluluto. Yung ibang malalaking farms nga po, may kilala po tayong kooperatiba na dahil sa laki ng kanilang operation, yung nakukuha nilang biogas ay kino-convert nila into electricity. Kaya tas yun yung ginagamit nila sa buong building nila sa operation ng ayun po. Okay. So, sige, diretso natin. Engineer, may question lang dito, no? Pero natanong na naman natin to kanina. I-acknowledge lang natin si Ma'am Apple Del Mundo na Agoncillo. Good morning po. Ano pong mga halaman na magandang itanim sa paligid ng babuyan? Nasagot na po kanina, no? Kahit cactus pwede na. Yung uso yung mga cactus, mga succulent. Siguro po pwede rin po yung mga punong kahoy natin na mabilis At saka yung ating mga mga kawayan, yung mga bambu forages natin, natin, oo. no, na pwede nating gawing pakain sa ating mga alagang baboy. Meron tayong mga tricantera, pwedeng maging snack ng natin. Ng ating mga alagang Mga alagang baboy. Gusto rin niya ng mga free range chicken natin. Talaga, Ate Susis, kasakon, cactus. Succulent, cactus. Social yung ating mga ang ating mga baboy ngayon. Sige. Ate Kim, question po? Wala pa akong Wala. question. oo. Okay, time check, 6:44. Wala nang question dyan para kay Engineer. So, Engineer, meron pa ikaw i-discuss or... Sige, mag-break muna tayo, Ate Noemi. Sige, Oo. okay. So, ayan, sana po ay naitala natin ang lahat po na ibinahagi sa atin ni Engineer Jotex. Bukod po dito, sana po ay atin ding maisagawa ang mga ito sa ating mga farm na sa ganon ay hindi lamang sila nasa papel. So, bago po ang ating break, binabati natin ang lahat ng ating mga katiwala sa buong Batangas at salamat po sa palagi ang pagsama sa ating biyahe tuwing Biyernes at Sabado at syempre sa ating mga kasamahan dito sa ITCPH at sa aming Center Director, Dr. Ruth
Miklat Sanako, magandang umaga po sa inyo. Binabati rin po natin ang ating mga masisigasig na focus, Buhat Agoncillo, Alitagtag, Calacca, Calatagan, Cuenca, Lemery, Lian, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Nicolas, Taal, Talisay, Tanawan at Taysan. Magandang umaga po muli sa inyo. Tanong of the day at ilan pang clarifications or mga questions mula sa ating mga tagapakinig. Makalipas lamang po ang susunod na patalastas. Isa. Boss, isang ang sinigang na baboy. Baboy daw. At isang adobong baboy. Hala siya. Dagdagan mo pa ng crispy pata. Sure po kayo? Huwag kayong mag-alala. Safe kumain ng baboy. Ayon yan sa Department of Agriculture. Dahil safe kumain ng baboy, humayo kayo at magpakabusog. Oy! May bagong paraan para heat stress ng baboy ay labanan. Sa kainan, gaganahan, magiging mabilis ang bentahan. Sa Pigrolac Premium, with advanced cooling system. Lamang ang malaman, mas lamang ka sa malaman. Pigrolac Premium. Sa Pigrolac Premium, baboy ay bawas init sa katawan. Ito'y may ACS at sinamahan pa ng Pigro Builders. Pigro Builders. Sa Pigrolac Premium, baboy ay ganado sa kainan. Mag-best ever Pigrolac para mas lamang ka sa malaman. Pigrolac Premium. Best ever Pigrolac Premium with advanced cooling system. Lamang ka sa malaman. Si Kuya Kim po, pasingit lang po para sabihin na ang heat stress ay banta sa kalusugan ng baboy. Nakakawala ng gana, nakakabagal ng paglaki, nakakatagal ng bentahan. Kaya dapat mag-new best ever Pigrolac Premium with advanced cooling system. Bawas init sa katawan para laging ganahan. Plus Pigro Builders para mas malaman at malusog ang katawan. Suportado pa ng AK ng Amerika. New Pigrolac Premium with advanced cooling system. Lamang ka sa malaman. Now back to regular programming. Okay, so ayan, kami po ay muling nagbabalik at para idiretso po ng ating kasama ngayon si Engineer Jotix, ang ating talakayan. Engineer Jotix, meron pa pang gustong idagdag sa ating mga napag-usapan? So bago siguro atin Noemi magpatuloy si Engineer Jotix, meron lamang tayong isang katanungan mula sa ating mga viewers sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyong mga comments at mga pabati. From Sir Venancio Ricarte, good morning. Tanong ko lang po, paano po ang dapat na paraan sa disposal ng mga namatay sa sakit na baboy, lalo na po kung ASF ang dahilan? Engineer? Sa pag-dispose po ng ating mga baboy na nagkasakit, ang practice po natin dito sa ITCPH, meron po tayong tinatawag na mortality composting. So ito po ay isang area dito sa farm na ginawa po para paglagyan po talaga ng mga namatay nating baboy sa sakit. Dito po inilalagay po natin yung baboy. Meron po itong rice hull. So, 30 days po madidecompose na yung ating baboy. Okay. So, yun po pwede nating isama sa ating mga pataba. Okay. So, itong mortality composting, Engineer, ito ba ay shaded ba siya? Or open lang siya na may hukay or something? Bali, ito po ay konkreto rin. Tapos konkreto, meron okay. pong bubong. May bubong po ito na yero. So, mas nire-recommend ba natin na dapat siya ay nasa konkreto? Or paano yung iba? Kung ang mortality composting nila ay yung hukay lang sa lupa na may shade? Yun naman po yung practice din po ng iba. Pero sabi ko nga po, kung halimbawa magtatagal po, pwede din po ito mag-penetrate din sa ating groundwater. Pero kung ilan lang din naman po, wala naman pong ako nakikita na magiging problema dahil natural naman po yun na madidecompose ang ating 1 month average. Pag po sa sa lupa,
di pa po tayo sigurado kung ilan days, pero pwede po nating balikan kung ilan po. Okay. Pero kung sa ASF po, ang nangyari, mas maganda po na i-report muna po natin sa mga kinauukulan para baka po yung ating munisipyo ay may standard na procedure kung paano natin i-dispose yung mga namatay kung galing sa ASF. Kasi alam natin na pag ang baboy ay namatay sa ASF, kahit patay na siya, nadoon pa rin ang virus, no? So, ang alam ko currently, itong ating mga municipal agricultural offices at ating mga city veterinary offices sa tulong ng provincial veterinary office ay kasangga or katulong ng ating farmers pag mayroong na-report silang mga namatay na baboy dahil sa ASF. At siguro, coordination. at siguro sa susunod nating episode ay mapapasadahan natin ang mga bagong rules, lalo na dito sa Lipa at sa Batangas, ukol dito sa ASF na sinasabi natin. Okay? Engineer, mabalik lang tayo dun sa mortality composting. Meron pang standard na sukat, let's say yung lalim nung Opo, meron po tayong design yan. Siguro po sa pagbabalik po natin next week, pwede po nating mas detalyado natin pag-usapan yung mortality composting. Okay siya. Sige. Okay, yes, engineer. Mm-hmm. Meron ka pang gustong idagdag para sa ating... Or final words bago tayo magtanong of the day sa ating mga pig farmers. Siguro po sa final words, sa pagbababoy po, hindi lang dapat kapital, lahi ng baboy, uri ng pakain, tirahan ng baboy ang dapat nating pagplanuhan. Isa din sa napakahalagang aspeto ay yung wastong pangangasiwa ng dumi. Dahil nakasalalay din dito ang pag-unlad ng ating pagbababoy. At hindi lang dapat isa o dalawang magbababoy ang gumagawa ng ganitong paraan, kundi dapat ito ay collective effort. Pagkakaisa talaga, no? Kasi dahil waste management po kasi ito po yung malaking epekto talaga sa ating kalikasan. At napakahalaga talaga ng pagkakaroon ng waste management. Hindi yung basta alaga ka lang ng baboy at bahala na sila sa waste ng baboy. hindi mo lang basta iisipin yung kapakanan or yung negosyo mo. Dapat ay isipin. Nakikita ka lang at hindi mo i-consider kung ano magiging epekto kung hindi mo papangasiwaan yung iyong dumi ng alagang baboy. No? Kapakanan ng lahat dapat talagang iisipin para mas umunlad ang iyong negosyo. Yes! Maraming salamat, engineer! At yan na nga po, at eto na po ang inaabangan natin, kaya ilabas na po ang ating mga cellphone at i-type ang inyong pangalan, space, address, space, letra ng tamang sagot at isend sa numerong 0928-5080379 matapos kong basahin ang tanong. Tanong of the day, ang dumi ng baboy ay nagbibigay ng hindi kanais-nais na amoy. Ito ay nagmumula sa blank na galing sa ihi at dumi ng baboy. Letter A, ammonia. Letter B, carbon dioxide. Letter C, methane. Or letter D, hydrogen sulfide. Okay, text na po mga katiwala. Maraming salamat Ate Nermi sa iyong katanungan. Text na mga katiwala para manalo kayo ng 300 pesos of load. At sa ating mga katiwala, huwag kayong maglilipat at sa aming pagbabalik ay i-anunsyo namin ang tamang sagot. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Totoo sinasabi ko. Ang pinakaabot kayang Pigrolac, binili ko na. Patunayan mo. Ito, Pigrolac Vital at may sukli pa. Walang bola? May Balance Nutrition at Pigro Builders para alaga natin extra malaman at may dagdag bigat sa abot kayang halaga. Sumpa man. Bexman! Maging baboy ka man. Huwag naman. Lalago ang puhunan sa Pigrolac Vital Hog Feast. Lamang ka sa abot kaya. Boss, isang sinigang na baboy. Baboy daw. At isang adobong baboy. Hala siya. Dagdagan mo pa ng crispy pata. Sure po kayo? Huwag kayong mag-alala. Safe kumain ng baboy. Ayon yan sa Department of Agriculture. Dahil safe kumain ng baboy, humayo kayo at magpakabusog.
Si Kuya Kim po, pasingit lang po para sabihin na ang heat stress ay banta sa kalusugan ng baboy. Nakakawala ng gana, nakakabagal ng paglaki, nakakatagal ng bentahan. Kaya dapat mag-new best ever Pigrolac Premium with advanced cooling system. Bawas init sa katawan para laging ganahan. Plus Pigro Builders para mas malaman at malusog ang katawan. Suportado pa ng AK ng Amerika. New Pigrolac Premium with advanced cooling system. Lamang ka sa malaman. Now back to regular programming. At eto na ang hinihintay ng lahat. Ang tamang sagot ay letter A, apple. At ang nanalo ay mula sa bayan ng Kalatagan. Walang iba kundi si Ma'am Sharon Kalimag. Congratulations po at mamaya ay loloadan na kayo ni Ate Susie. Ayan, at bago habang tayo naghihintay ng mga sagot kanina during our commercial break ay meron tayong isang tanong. Pero ito ay regarding housing from Ma'am Rexy. So, ang susunod nating episode or baka mapupunta naman tayo sa housing. So, doon na lang natin sasagutin. Si Engineer Jotix ulit ang ating magiging speaker sa ating susunod na episode. At banda riyan ay tatalakayin naman natin ang tamang housing sa ating mga baboy. Maraming salamat Ma'am Sharon sa inyong pagsali. Congrats po pa sa load. Joke lang po. Engineer Jotix, final reminders ulit. Babatiin. Batiin, tama. Wala na po. Mahihiyain ko si Engineer Jotix, Susunod babati si Engineer Jotix. Naiwan niya po kasi yung kanyang listahan. Mahihain pa ngayon si Engineer, pero next week, ha? Baka Abangan nyo pa po si Engineer kasi makakasama po natin si Engineer ng 2 weeks. No? Yes po. 2 episodes, yes. Apo, walang hiya na si Engineer sa susunod na. Walang hiya na yun. Apo, wala na ang hiya. At bago tayo matapos, binabati ko ang bayan ng Cuenca. Happy 144th founding anniversary, Cuenca, Batangas. Happy founding anniversary. Wala po akong papansin. At doon po sa nagtatanong ng ating webinar schedule, ipopost po namin sa aming FB page yung schedule po ng aming mga webinars, no? For November and December. Okay? Ano lang po, check nyo lang ang aming page. At okay? syempre, makikita ulit nila si Engineer Jotix sa ating webinar series bago matapos ang taon, hindi ba? At lahat po ng ito ay free. Kailangan nyo lamang mag-register, kaya like and visit our Facebook page, International Training Center on Pig Husbandry. Okay, so ayan, hanggang sa susunod na linggo, kami ay inyong abangan. Punong-puno ng balitaktakan, pagkalinga at pagmamahal, magsama-sama pa rin po tayo sa susunod na programang Pig-aralan, serye, huntahan at talakayan sa pagbababuyan. Bye! Bye!